Nag-iyakan sila ng matanda nang dahil sa sinabing iyon. Sa sobrang baha ng emosyon ni Kriza na naipon, kinailangan pang ipasundo ang asawa niyang si Nick sa ibaba sa isa sa mga caregiver. Si Nick na nang marinig na umiiyak ang asawa ay halos mamuti ang talampakan sa paglalakad. Makarating lang agad kung nasaan si Kriza. Mahigpit niya itong niyakap na makarating siya sa silid. Hindi niya kailangan tanungin kung bakit. Malamang dala yun na nakaraan itong muling nabuksan habang maligayang sinasariwa nilang maglola sa naturang kwarto. Mabigat pa ba ngayon ang puso mo, Mrs. Bentacourt? Umiling si Krisa na mahigpit pa rin ang yakap ni Nick na para bang dahil doon ay maiibsan ang sakit na nararamdaman nito. Magkaharap na nakaupo silang dalawa sa gilid ng kama ng silid. Kung ganoon ay magaan na ba? Tumango si Krisa habang namumula ang mga mata at ang mukha niya. Iniwan na sila ni Doña Josefina na naging emotional na rin kagaya ng apo at kinailangan na ring dalhin ng mga caregivers at ni Gaston na kasama ni Nick nagtungo doon sa sarili nitong silid para makapahinga na. Sa labis na pag-aalala ay parang hindi makahinga ang Donya. Baka kailangan niya na magpahinga. Si Gaston na matapos ihatid ang ina ay binalikan ng mag-asawa sa loob ng silid ng kapatid. Kung ayaw niyo sa silid na ito, ipapahanda akong ibang kwarto para sa inyong mag-asawa. Dito kami sa silid na ito matutulog, Tito. Agap ni Krisa na nagawa ng tawagin ng tiyuhin sa ganon. Kagaya ng pagtanggap niya sa isang bahagi ng kanyang pagkatao at pagtawag ng lola sa Donya na kanilang pamilya. Dito na. Okay, sige. Kung may kailangan kayo, magbilang lang kayo ng pintuan ng silid. Pakaliwa mula dito. Nasa pang-anim lang na silid ng kwarto ko. Doon na rin ako sa loob mamamalagi upang magpahinga. Huwag kayong mahihiya ah. Patuloy na hinagod ni Nick ang likod ng asawa. Hanggang sa tuluyan na itong kumalma, inalalayan niya rin itong uminom ng tubig mula sa basang inakyat kanina ng maid. Tinuyo niya gamit ang likod ng palad ang mga iilang butil ng luha sa mukha nang makita niya unti-unting naging kalmado ang paghinga nito at paglabas ng mga luha niya. Halika na, magpalit na tayo ng damit para makahiga na at nang makapagpahinga na. Baka nang dahil lang din sa pagod. Sinamahan siya ni Nick sa banyo upang magpalit ng damit. Matapos noon at magkatabi na silang nahiga sa kama. Habang nakatitig sa kisame ng silid, muling pumasok sa kanyang isipan na ganun din ba ang pakiramdam ng ina kada titingin sa kisame ng kanyang silid. Unti-unti ay bumitak sa isang matingkad ng ngiti ang kanyang labi nang maisip ito. Mama, nakikita mo ba ako ngayon? Tingnan mo, nasa sariling silid mo ko ngayon dito sa mansyon niyo sa Baguio. Dala ng pagod ay hindi naglaon ay nakatulog na rin ang mag-asawa na kapapagod sa biyahe paakyat ng Baguio. 2:00 na natapos ang inuman ng ibang mga pinsan ni Kriza na may kanya-kanyang silid na nakalaan naman sa loob ng mansyon. Yung iba rin sa kanila na malapit lang naman doon nakatira at ilang oras lang ang biyahe pa uwi ay minabuti nilang umalis. Ginising na lang ang kanilang tiyuhin na si Gaston na makabawi na ninatulog sa silid. Sa pagtahimik ng buong mansyon ay siya namang pagdilat ni Krisa ng kanyang mga mata. Gumamit siya ng banyo. Pagbalik niya sa higaan, hindi na siya dalawin ng antok. Bigla siyang nag-crave sa strawberry kung kaya naman nakailang beses siyang yakap sa asawang si Nick na sobrang himbing ng tulog. Hinalikan niya rin ang labi nito ng marahan niyang kinagat-kagat. Nagbabaka sakali siyang magising, ngunit wala pa rin naging epekto yon sa asawa. Nick, tawag niya na ditong hinawakan ng ilong upang pigilan tong huminga. Gising, nagugutom ako. Wala pa rin naging epekto yun sa asawa na kung makahili kay akala mo, pag-aari niyang hinihiga ang kama. Bumangon na si Kriza, dinaganan ng katawan ni Nick na biglang napadilat na namumulan niyang mga mata. Chris, gumalaw lang ito, yumakap sa asawa at muling ipinikit ang kanyang mga mata matapos na ayusin ang kumot. Nagugutom ako, gusto kong kumain ng strawberry. Bagamat inaantok ay malalaking napadilat ng mga mata ni Nick sa kanyang narinig. Anong oras pa lang? Tsak natulog pa ang... Gusto ng anak natin na kumain. Kumakamot sa ulo na bumangon si Nick. Bati niya na wala naman siyang ibang magagawa kung hindi sundin ito. Sandali, magtatanong ako sa tito mo at baka may nakatago silang. No, gusto ko yung ako mismong kukuha dun sa puno. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ni Nick na nagising ng bawat himaymay. 3:00 pa lang yan ng madaling araw at gusto ng kanyang asawa na magtungo ng strawberry farm? Malamang tulog pang may-ari nun. Hindi pwede na basta na lang silang pupunta doon tapos gigisingin nila ang owner.
Tsak na nakakahiya. Hindi mo kayang gawin? Naiyak ng boss ni Krisa habang nakatingin sa asawa na nasa may pintuan lang. Hindi ko kayang gawin, pero alanganing oras at saka humikbi na si Krisa na nagawa na ring bumangon ng kama. Napipinto na naman ang pag-iyak niya. Puntahan mo si Tito Gaston. Governor yon. Sigurado ako magagawa niya to ng paraan. Napahawak na si Nick sa kanyang dibdib sa ginawang pagsigaw ng asawa. Walang imik niya na tong tinalikuran nang bigla siyang batuhin ng unan upang gumalaw na. Habang tumatagal, lumalala ang ugali ng asawa na alam niya naman ang dahil lang sa pagbabago ng kanyang hormones sa katawan. Kung kaya pilit niya yung uunawain sa ngayon. Ganun nga ang ginawa ni Nick. Pinuntahan niyang silid ni Gaston at kumatok. Hindi naglaon ay pinagbuksan siya. May problema ba? Agad na tanong nitong bakas na kaagad ng pag-alala sa kanyang boses. Binalot na ng hiya ang mga mata ni Nick kahit na halos magkasing edad silang medyo nailang pa rin siya dito. Gustong kumain ni Krisa ng strawberry. Mahina niyang sagot pero sapat na para umabot yon sa pandinig ni Gaston na nasa harapan lang din naman niya. Strawberry? At this hour? Seryoso ka? May pagkain sa fridge sa ibaba kung nagugutom siya. Napakurap ng mga mata ni Nick sa reaksyon nito na gulat na gulat. Naalala na parang hindi pa yata nila nabanggit na buntis ang kanyang asawa. Kung kaya naman todo paliwanag siya dito na totoong kalagayan ni Krisa. Ikinagulat yun ni Gaston. Ngunit hindi kalaunan ni natanggap na rin niya at medyo natawa pa siya ng mahina. Dahil sa unang pagkakataon ay nakita niyang mahiyang abogado sa kanyang harapan. Ibang-ibang mukha nito kapag nasa court. Sandali lang, Attorney Bentacourt. May bagong pitas na strawberry sa ibaba. Ayaw niya nun, Governor Barcelo. Maagap na tanggi ni Nick na pinakapal na ang mukha. Ha? Anong klaseng strawberry bang hinahanap ng pamangkin ko ng ganitong oras? Yung strawberry mismo sa farm ang gusto niya. Yung siya mismong kukuha ng kakainin niya sa puno. Talo ng sagot ni Nick na animoy nanghihingi siya ng saklolo sa kaharap na maibigay niya ito sa asawa. Sa narinig ay parang nahulog ang magkabilang panga ni Gaston sa sahig ng kanyang silid. Pambihira naman ang anak ng panganay niyang kapatid. Hindi niya sadya pero natatawa talaga siya sa itsura ng abogadong number 1 sa bansa na walang kalaban-laban ngayon sa cravings na naglilihi niyang asawa. Magkatabing nakatayo sina Gaston at Nick sa silid ng strawberry farm at matamang pinapanood si Krisa na halos umabot ang mga ngiti sa kanyang mga tenga habang nasa loob ng strawberry farm at naghahanap ng strawberry na kanyang nais na kainin. Napapailing na lang ang governor ng lalawigan sa asta ng kanyang pamangkin. Mababakas sa kanilang bawat kilos na ginaw silang dalawa kahit na makapal na jacket na ang suot nila. Samantalang si Krisa ay ayun at chill-chill lang na akala mo'y normal na madaling araw yon nang pamimitas ng strawberry at pamamasyal sa naturang lugar. May ilang mga tauhan ni Gaston ang nakasunod dito upang bigyan siya ng tanglaw gamit ang dala nilang flashlight. Nung una ay ayaw ni Krisa na magpasama kahit na kanino ngunit nang makitang halos mabulag siya sa dilim ng paligid ay pumayag na sa suggestion ng kanyang tiyuhin. Nakasukbit sa kaliwa niyang braso ang isang maliit na basket kung saan niya ilalagay ang makukuha niyang bunga ng strawberry. Sa hindi kalayuan ay naroon ang panayang hikab na may-ari ng farm. Panaka-naka ang sulyap kina Nick at Gaston. Baka sa kanyang mukhang hindi pa rin makapaniwala na ang governor nila mismong lumapit at nakikiusap sa kanya sa alanganing oras upang mapagbigyan lang ang babae. Hindi niya rin alam kung kaano-ano yan ang governor. Chris, wala ka pa bang nakukuha? Inip na tanong ni Gaston na hindi inaalis ang tingin sa pamangkin. Hindi sa nagmamadali pero halos kalahating oras na sila doon at mukhang ni isa wala pang nakukuha itong bunga. Marami namang hinog dahil season yon. Ang ipinagtataka lang niya ay nilibot na nitong bawat draw na taniman. Sandali lang, piko ng tonang nilingon na ni Chris ang mga kasama. Hindi pa nga ako nakakapili eh. Sa dami ng bunga, hindi siya makapili kung alin ang kukunin niya. Madilim pang buong paligid na halos nababalot din ng makapal na hamog ng madaling araw. Mabuti na lang at makapangyarihan si Gaston sa lugar na yon. Kung kaya naman walang naging reklamong may-ari ng farm na bulabugin nila sa pagtulog upang pagbigyan lang ang hiling ng pamangkin niya na paniguradong hindi muling makakatulog sa cravings kung hindi nila ito pagbibigyan. Napailing si Gaston na muling nilingon si Nick na titig sa asawa. Kanina niya pa ito gustong pasukin doon, ngunit paniguradong magagalit to. Sinubukan niya kaninang samahan ito, pero ayun at nagalit lang naman sa kanya.
Nag-aalala na siya sa asawa dahil baka mamaya magkasakit ito. Hindi pa naman sanay ang katawan nito sa klima kaya siguro hindi ako nagkakaroon ng asawa dahil may kliyang pasensya ko. Paniguradong lagi kaming mag-aaway. Napalingon na si Nick kay Gaston nang sabihin niyon. Hindi niya magets kung bakit nito nasabi na lagi silang mag-aaway. Kasama naman yun sa relasyon, ngunit kung mahal niya ang babaeng mapipili niya, makakaya naman niya na magbago. Matututunan niyang hatakin upang pahabain ang kanyang pasensya. Huwag lang masyadong bata, hindi na mapigilan pa ni Nick na pagtaasan ito ng kilay. Naisip na takot lang siguro itong pumasok dahil baka mabaliw o kung hindi naman ay baka may masakit tong nakaraan at naging trauma sa kanyang pagmamahal na muli. Bata ka pa, Governor. Pwede ka pa namang humabol. Pagkaklang na tumawa si Gaston at hindi na sineryosong sinabi ng abogadong asawa ang kanyang pamangkin. Minsan, sumasagi rin ang bagay na yon sa kanyang isipan, pero hindi niya lang magawang i-entertain. Isa pa, sino pa bang papatol sa kanya ng matinong babae? May edad na siya, may mga babae nang umaaligid pero ang karamihan naman sa kanila ay alam niya kung ano lang ang tanging hangad. Bukod sa pera, fame at katawan lang niya yon. O ayan, nakapili na yata ang asawa mo. Sa halip ay saad ni Gaston nang umuso pa. Nilingon na sila ni Nick na tama nga ang governor. Papalabas na ng farm ang mga tauhan nito habang nasa unahan nila si Krisa na malapad pa rin ang mga ngiti sa kanyang labi. Halos umapaw ang strawberry sa basket nitong dala. Sinalubong na siya ni Nick upang kunin ang dala nito at mabilis na naginiya ang asawa pabalik ng sasakyan nila. Samantalang nilapitan naman ni Gaston ang may-ari ng farm at nagabot ng malaking halaga upang maging bayad. Governor Barcelo, ang laki naman po nitong halaga. Saan ito kahit na hindi pa nabibilang. Nakita niya kasing makapal iyon at paniguradong malaki ang halaga nito, base na lang doon. Hindi ko po matatanggap. Tanggapin niyo na, sapat lang ang halagang yan dahil naistorbo namin kayo sa mahimbing na pagtulog. Hindi na nagpakipot pang may-ari ng farm. Kilala ang governor nilang makapangyarihan sa lugar na mayroong puso. Bihira lang itong makita sa mga pampublikong lugar kagaya na lang sa kanyang taniman. Ilang beses tong sinisiraan ng mga nakakalaban ngunit hindi matibag-tibag ang pangalan nitong laging nakalaan na sa pwestong yon. Sige po, kung mapilit kayo, bakit ko naman tatanggihan ang grasyang ibinibigay niyo? Ngumiti lang si Gaston at kapag dakay tinalikuran na sila upang bumalik na sa naghihintay na sasakyan hindi kalayuan. Nakangiti lang silang tinanaw ng may-ari na umalis ng lugar na kapag daka ay kumaway. Tuluyang nawala ng antok nito nang mabilang kung magkanong natanggap niyang kabayaran sa isang basket lang ng strawberry. Gusto kong palaging makita kang ganyan kasaya, Chris. Sinik na nakalumbaba sa harap ng asawa habang nilalantakan nito ang hinugasan niyang strawberry. Matapos na makabalik sila ng mansyon. Nasa dining hall sila ng mansyon. Magkaharap na nakaupo sa mahabang table. Iilan na sa mga kasambahay ang gising na lalo na at mga nakatalaga sa kusina upang ihanda ang kanilang magiging almusal. Talaga? Nguso pa ni Chris ang natigilan sa panguya. Puno ng pagmamahal na tumango si Nick. Kung gusto mo kong palaging makitang masaya, kailangang ibigay mong lahat ng gusto ko at ano man ang hihilingin ko sa'yo. Kahit hindi mo sabihin sa akin yon, ibibigay at ibibigay ko pa rin sa'yo. Ganun kita kamahal, Mrs. Bentacourt. Nakarinig ng mahinang hagik-hik ang mag-asawa na galing sa mga kasambahay na nakarinig sa usapan nila. Pagdating ng mansyon ay muling dumiretso si Gaston ng silid, samantalang ang mag-asawa ay sa kusina kung kaya naman silang dalawa lang din ang naabutan ni Doña Josefina nang maaga itong magising at magtungo ng kusina upang personal na manduhan ang mga maid na mga pagkain na kanilang iluluto para sa agahan ng kanilang mga bisita doon. Ang aga niyo namang nagising. Sabay na napalingon sa matanda ang mag-asawa na sabay ding halos na patayo upang magbigay ng galang sa Donyang papalapit na kung nasaan sila. Ayos lang mga apo. Hindi niyo kailangang tumayo. Mula ngayon ay ariin niyo na rin sa inyong mansyon. Hindi niyo kailangang mahiya. Pigil ng matandang kaagad na lumipad ang mga mata sa kinakain ng kanyang apo sa umagang yun nakalaunan na hindi na niya tinanong. Understood na niyang naglilihi ito at may mga nagiging cravings ng biglaan pa. Good morning po, Lola. Good morning din. Galing kayo ng strawberry farm? Masyado na matanda ang Donya kung kaya alam niya kung bagong pitas ang kinakain nito o hindi. Opo. Sinikang sumagot doon dahil muling tinuloy ni Chris ang kanyang naudlot na pagkain. Ang masayang simula ng araw na iyon para kina Nick at Kriza
na agad na naging komportable sa harapan ni Doña Josefina ay naging kabaliktaran naman para sa tiyo ng babaeng si Gaston. Dilubyo to, bigla yung naging stressful para sa governor, na nang mula siya kung saan at kasabay ng pagputok ng araw sa kalangitan ay sumabog din ng balita online na may babaeng lihim na dinala ito umano sa strawberry farm sa alanganing oras ng mismong araw na yon. Sari-sari speculation at assumption ang nakanyang natamo na kaagad din namang umabot sa kanya ng istorbo sa mahimbing na pagtulog. Una yung kumalat online, may nagbahagi pa ng picture na binlurred ang larawan ni Nick at Criza. Siya lang ang malinaw. Gov, ano pong action ang gagawin natin? Natatarantang tanong ng kanyang sekretary sa kabilang linya. Kailangan niyo po magbigay ng agarang explanation para masabi. Tsak na gagamitin to ng kalaban mo upang muling dungisan ang pangalan mo. Hindi ba nila nakitang asawa ng pamangkin mong kasama niyo, Gov? Tanong ng kanyang sekretary na naunang nakaalam ng kumakalat na balitang iyon sa online. Hindi pa man nakakaligot parang pugad pa ng ibon ng buhok ay lumabas na ng silid niya si Gaston upang maabutan lang ang kanyang ina at pamangkin na si Criza na nagkakasiyahan sa kusina habang kumakain ng agahan kasama si Nick at ilan niya pang mga pamangkin. Gaston, gising ka na pala iho. Batid ng Donyang hindi pinansin ni Gaston na diretso lang ang tingin kay Nick at Criza. Nalaman ko mula dito sa pamangkin mo na ginamit mong kapangyarihan mo para kailangan nyo na magpakasal na dalawa. Walang ano-ano'y maladyos na utos niya. Sabay na napalingon sina Criza at Nick sa governor na seryosong mga mata. Bukod sa hindi nito pinansin ng ina, inilagpasan niya rin ito na parang wala siyang narinig na sinabi ng Donya. Ilang beses pang kinuha ng Donya ang kanyang atensyon pero wala talaga. Naguluhan ng ibang naroroon. Ang akala tuloy nila nagsinungaling si Chris at Nick na napakilalang mag-asawa sa kanila. Yun pala ay hindi pa naman sila kasal. Nakaani tuloy silang dalawa ng mga ilang panghusga mula sa mga pinsan. Tito, kasal na kami, pabalagbag na sagot ni Krisa na hindi alam kung anong tunay na nangyayari. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko ay sa simbahan. Yung malalaman ng lahat na ikinasal kayo. Tahimik lang nagmamasid si Nick ngunit nakahanda siyang sumaklolo sa asawa oras na magkagipitan sila. Nakikinita niyang misunderstanding ang nagaganap at para sa kanya, hindi pa yun ang tamang oras para sumabat siya sa usapan na magtiyo. Hahayaan niya na lang muna sila. Kaya na ito ng mag-asawa. Bakit niyo ba kami minamadali? Bakit niyo po ba kami pinapangunahan? May sarili naman kaming isip. Hindi na nakapagtimpi na tanong ni Krisa dahil bigla na naman siyang napikon. Nung nagdaang gabi kasi ang lola niyang namimilit, tapos ngayong umaga naman ay ang tiyuhin niya na yon. Legal kaming kasal ng asawa ko, Tito. Hindi kami live-in partner. Pwede po bang hayaan niyo kaming magdesisyon? Umahon na sinik sa kanyang inuupuan at nilapitan ng asawa. Nag-aalala na kung saan ito aabot. Ang good mood pa naman ng asawa niya kanina nang dahil sa nakuha nito, ang cravings niya. Marahan niyang tinapik ang balikat nito upang pakalmahin. Natigilan na rin kasi ang ibang mga kasama sa hapag. I'm sorry, Krisa. Hindi sa pinapangunahan kita pero nadadami ang pangalan ko. Look at this article. Binabana ni Gaston ng cellphone sa harap ni Krisa na napakurap ang mga mata nang mabasa ang headline. Hindi niya intensyong matawa kaya naman para mapigilan yon ay tinutup niya ng bibig. Napagkamalan ka ng media na babae ko at naglilihi ka raw sa first baby ko? Kung magkakaanak man ako, sisiguraduhin kong pananagutan ko yon at hindi ko itatago sa publiko. I have balls. Dagdag ni Gaston na ikinabunghalit ng tawa ni Doña Josefina na hindi malang naapektuhan sa sinabi ng bunsong anak. Lingid sa kaalaman ng lahat ay siya mismo nagpakalat ng chismis na yon dahil nakita niyang ginawang pag-alis ng mga to ng madaling araw. Ibinalita ng isa sa mga guard ng masyon sa kanya kung kaya naman nagawa niyang pasundan sila sa La Trinidad. Gusto na rin niyang magkaroon ng asawa ng bunsong anak kaya sinubukan niyang dumihan ang pangalan nito gamit ang pangalan ng kanyang unang apo. Total okay naman ang lahat. Ang goal niya ay humanap na ito ng babaeng mapapangasawa. Kapag hindi yun umobra, may isa pa siyang balang pangit mang pakinggan pero magiging epektibo tsak ito. Kahit humarap kayo't mag-explain, hindi pa rin yan malilinis ang pangalan ko na ilang taon kong inalagaan. Magpakasal kayo, kahit saan, basta magpakasal na kayo. Pakiusap lang. Kumpas pa nito ng isang kamay na para bang hindi sila pwedeng tumanggi sa kanyang kagustuhang mga mangyari doon. Napagkasunduan nilang mag-ina ni Doña Josefina na hindi pilitin ang mag-asawang magpakasal na kaagad para lang maisapubliko na siya ang nawawalang apo ng mga Barcelo.
Ngunit dahil sa nangyari yung kumakalat na rumor, mukhang mapipilitan ng governor na kumbinsin ng kanyang pamangkin na sumang-ayon sa kanyang kagustuhang maikasal na ito. Makahulugang nagkatingin ng sina Nick at Kriza matapos na magkasama nilang basahin ang kalat na article dito. Bumita kang hindi mapigilan nilang mga ngisi nang mabasa ang huling article na nagsasabing bakla raw ang kanilang governor. Sure tito, sige. Magpapakasal kami anytime na gustuhin niyo ni Lola Josefina. Mapangasar na sagot ni Krisa na para bang nakalimutan ang pangako kay Vanji. Ni isang taon nang kanilang hihintay na muna. Ganon ka nalang pumapayag. Hindi makapaniwalang talong ni Gaston na tinignan na si Nick. Doon din naman ang punta namin itong asawa ko. Kaya bakit patatagalin ko pa? Lumapad ang ngisi ni Nick nang makita niyang pagdududang bumakas sa mukha ng tiyuhin ng asawa. Kaya lang tito, paano may papaliwanag ang article na to? Balik ni Krisa ng cellphone upang ipakita na yung mahinang ikinatawan na ni Nick na agad na nag-iwas ng mukha upang itago ang reaction niya. Malutong na ilang murang pinakawala ni Gaston. Mabilis naman tinakpan ni Nick ang tenga ng asawa na malakas na tumatawa dahil sa buka pala ng bibig ng tiyuhin. Alam ni Krisa na galit na ito. Sinong talipandas na journalist ang nagsabing bakla ako? Galaitin itong tanong na nagliliyab na sa galit ang mga mata. Heck no way. Kung hindi lang ako gumagamit ng protection, baka na pumpila na ngayon ng mga nabuo kong anak. Malaman ko lang talaga kung sinong salarin. Bubuntisin ko siya. Bagamat natatawa'y pinayuhan ni Gaston na hindi kang mga pwedeng ikaso niya sa mga naninira sa kanya na walang basehan ngunit hindi yun pinakinggan ng governor. Na sinamaan pa ng tingin ng mag-asawa dahil sila ang nagsimula ng iskandalong iyon. Hindi niya man tahas ang masisi ang dalawa pero ganun nga. Kayong dalawa, siguraduhin niyo magpapakasal kayo na malalaman ng publiko as soon as possible. Huwag niyong pakialaman ng ibang problema ko dahil kaya kong makipag-deal doon. Anitong pamarcha na siyang tinalikuran kung saan ay mas lumakas pa ang tawa ni Krisa na tuwang-tuwa sa tiyuhin niya.